sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 21, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. VP Sara Duterte, sinampahan ng panibagong kaso ng pandarambong at katiwalian ni ex-Senator Sonny Trillanes at civil society groups. We need to remove the rotten eggs and we need to bring in fresh blood. Gusto mo bang maging DPWH engineer? Ahensya nagdaos ng job fair. Dizon may hamon sa FreshCAD. Minority report sa flood control anomalies, bagay umano sa basurahan, ayon kay Senator Panfilo Lacson. Ex-Congressman Zaldico, nagpadala umano ng feelers sa pamamagitan ng mga emisaryo ayon sa DILG. Sa kakaiba, Northern Lights, nagpakitang gila sa North America at Europe sa gitna ng matinding solar storm. At sa showbiz, Barbie Imperial, emosyonal sa groundbreaking ng Dream House sa Bicol na may spectacular view. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naghain ng kasong plunder at graft complaints sa Ombudsman si dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV kasama ang grupong The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y malawakang misuse ng confidential funds at iba pang anomalya. Laman ng reklamo, ang umano'y maling paggamit ng mahigit 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. 2.7 billion pesos naman nung alkalde pa si Sara Duterte ng Davao City. Tinutukoy din ang umano'y irregularidad sa 8 bilyong pisong laptop procurement ng DepEd kasama ang bilyong-bilyong pisong audit disallowances at unliquidated cash advances. Ayon kay Trillanes, nadagdagan ang mga alegasyon na suportado lahat ng certified official documents kaya kumpiyansang matibay ang kaso. Wala pa namang tugon ng kampo ni VP Sara hinggil sa mga paratang. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan ng mga aligasyon ni Mr. Ramil Mantiaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. Kulong na yan! Naipasa na sa tanggapan ng House Speaker ang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon kay House Secretary General Cheloy Garapil. Inihain ng Lunes ng abogadong si Andre De Jesus ang reklamo batay sa umano'y graft at corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal ng public trust. Ayon sa mga patakaran, may 10 araw ang House Speaker para isama ang impeachment complaint sa order of business ng Kamara. Samantala, nilinaw naman ni Senator Riza Ontiveros na maaaring magkaroon ng magkahiwalay na impeachment trial ang Senado laban kay Marcos at kung sakali kay Vice President Sara Duterte, habang hindi pa anya nababasa ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Handa akong gumanap ng tungkulin bilang Senator Judge na i-consider ang anumang evidence na i-offer nung impeachment complaint na iyan at magdesisyon, bumoto, batay sa evidence na yon.
Ipinaliwanag ni Interior Secretary John Vic Remulla na personal niyang inihatid bilang kaibigan si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan at iginiit na walang ibinigay na anumang special treatment. Ginawa rin ni Remulla ang paliwanag matapos questionin ng kanyang presensya sa pagsuko ni Revilla at ang mga paratang ng preferential treatment. Ayon sa kalihim, akusado pa lang si Revilla at wala pang arraignment, pero idiniin niya na ang batas ay batas at walang papaburan. Ayon pa kay Remulla, nasa regular na selda na si Revilla at tinatrato na katulad ng iba pang inmate. Confined na sila, nakaano na sila witness, nasaan ba sila nun? Sa Senate? Sa Senate So ano na sila, considered deprived of liberty na sila So si Sen Bong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun, that is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Na hatid siya na. Ipinasa na ng Senado sa Department of Justice ang kustudiya ng na-dismiss na Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara sa ilalim ng Witness Protection Program. Sinundo si Alcantara ng mga opisyal ng DOJ sa Senate Detention Facility, suot ang helmet at bulletproof vest sa paglipat. Si Alcantara ay isa sa 4 na individual na isinama sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Ayon sa DOJ, nakapagsuko na si Alcantara ng mahigit 316 million pesos at mga ebidensyang gagamitin sa investigasyon. Tiniyak naman ng ahensya na makikipagtulungan si Alcantara sa investigasyon ng mataas na kapulungan. Dinagsa ng fresh graduates at graduating students ang isang campus job fair sa Maynila na nagre-recruit ng mga bagong empleyado at bagong engineers para sa Department of Public Works and Highways. Ano-ano kaya ang layunin nila kung bakit napiling mag-apply sa DPWH? At ano naman kaya ang hamon ng liderato ng naturang ahensya na matagal nang nasasadlak sa issue ng korupsyon? Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohan. Nayanig ang buong bansa noong 2025 nang isa-isang naisiwalat ang korupsyon sa mga flood control project. Ang mas nakakadismaya pa, kabilang ang mga engineer at opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga nasasangkot sa flood control scandal. Setyembre 2025, nang simula ni Public Works Secretary Vince Dizon ang paglilinis at pagsasaayos sa ahensya sa pagtatanggal ng mga tiwaling opisyal. Kaya namang kasunod nito, 2,000 pwesto ang binuksan ng ahensya para sa mga nais magtrabaho sa kanila. Ngayon ngang January 21, sinimulan na ng DPWH ang campus-wide recruitment nito para sa mga graduating student, board passers at alumni. Unang-una yan sa Mapua University sa Maynila. Pag-amin ni Dizon, natakot silang simulan noong una ang campus job fair. Napakainit ng DPWH nitong mga nakaraang buwan. And we were actually very nervous. Baka mapahiyagan kami at huwag mag-a-apply. Sa kabila ng kontrobersiya, dinagsa pa rin ang job fair magmula ng umarangkada ito bandang 9:00 ng umaga. We need to remove the rotten eggs and we need to bring in fresh blood. Yung init ng kagustuhan nilang magsilbi sa bayan, nandyan pa rin. Despite all of the bad things that have happened, all of the bad news na nakikita natin. Ang magkakaibigang fresh graduates at civil engineering board passers na ito, bit-bit ang kanilang resume at forms, hindi lang paraan nila magkaroon ng trabaho, kundi itaas ang antas ng serbisyong pampubliko ng ahensya. May code of ethics po yung civil engineers. Yung number 1 doon is, priority po namin yung public, safety ng public. So doon pa lang dapat, alam mo sa sarili mo kung ano yung serbisyo dapat binibigay mo sa trabaho mo, tungkulin mo. Yung knowledge ko and yung nalalaman ko is makakatulong para sa community natin. Sakaling matanggap sa DPWH, gusto ng 3 na makapag-ambag para sa pagpapaangat nila at pagpapabuti ng bansa pagdating sa kalidad ng mga estruktura. Yung quality kasi ng mga ngayon is, sabi nga niya, substandard. So yun yung unang parang kailangan nating angat para makasabay sa mga tulad nga Singapore, gano'n. Tapos
maganda sana kung mawala na rin yung mga ghost project doon. Para yung reputation din ng government natin is mabalik yung tiwala ng mga tao. Ayon sa ahensya, ito na ang panahon para ang mga young, fresh at dynamic minds maging bahagi na ng solusyon para walang tumulad sa mga umano'y tiwaling opisyal. We need more people to join us and try to solve all these problems. The pressure comes from within and outside. So you have to be, siguraduhin nyo na matibay kayo. Like, yung outlook nyo now should be firm. Maglilibot pa ang campus job fair sa iba't ibang universidad sa bansa para humanap ng matitino at mahuhusay na bagong kawani ng gobyerno na may pusong serbisyo publiko. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Naalarma na ang ilang mambabatas sa bilyong-bilyong pisong halaga ng illegal tobacco products na ipinupuslit sa bansa. Ayon sa mga otoridad, sangkot rito ang foreign syndicates at ilang politiko. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa nakarang taon lang is close to 44.8 billion pesos ang ating nawala because of illicit cigarettes. Ikinababahala ni Marikina Representative at Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo ang aniyay kinalulugi ng bansa dahil sa mga smuggling ng tobacco products. Malaking nakokolekta natin sa syntax o tobacco at saka ng alcohol. Pero nakikita natin in the recent news, may impunity ang pagpasok ng illegal ng smuggled na mga sigarilyo. Tanang nakokolekta natin sa syntax, kalahati niyan ay napupunta sa programang kalusugan. Particularly PhilHealth. Ayon sa mga otoridad, may mga dayuhang sindikatong nasa likod ng smuggling ng tobacco products at may mga protektor ang mga ito. Ang tobacco smuggling is really run by a syndicate. At ilang sindikato po sila dyan. At sa nababalitaan din namin, meron din pong mga politikong kasabwat. Kung ikaw ay mayor ng lugar na yon, alam mo ano mga nangyayari dahil hindi mo maitatago ang 2 bilyong worth of cigarettes. May mga personalities tayong tinitignan at naniniwala po ng PNP HPG sa banda talaga may grupo na nasa likod po nito. Muli, may nahuli po tayong hindi ubaba sa 7 po na Chinese national. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, noong isang taon na aresto ang hindi bababa sa 73 individual kaugnay sa smuggling ng tobacco products at kinasuhan na ng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Bunsod ito ng mahigit 20 anti-smuggling operations sa buong bansa. Medyo alarming talaga sa pagkakataon na may gantong manadiscover sa larangan pa lang o sa aspeto pa lang po ng PNP HPG. The 2.95 billion pesos worth of these smuggled cigarettes ay talagang napakalaki. Nais ng House Committee na suriin kung may pagkukulang sa law enforcement, koordinasyon ng mga ahensya at mga parusa para masugpo ang illegal tobacco trade sa bansa at para maprotektahan ang revenue collection ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Dismayado si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga ulat na may mga pulis na umano'y tumutulong sa negosyanteng si Charlie Atong Ang para makatakas sa pagkakaaresto. Ayon kay Nartates, pinaigting ng PNP ang operasyon laban sa mga posibleng nagkonsinti kay Ang at tiniyak na tuloy-tuloy at walang tigil ang manhunt sa pugante. Babala naman ni Nartates, may mabigat na parusa ang tumutulong sa isang pugante at mas mabigat para sa mga pulis at kawani ng gobyerno. Iginiiti ng PNP Chief na walang basihan ng alegasyong may itinatagong impormasyon ng pulisya para makuha ang 10 milyong pisong pabuya sa pagkakaaresto kay Ang. Isang pambihirang liwanag ang namataan sa kalangitan sa ilang bahagi ng North America at Europa matapos magpakitang gilas ang Aurora Borealis o Northern Lights nitong mga nakaraang gabi. Namataan nga ang makukulay na green at red lights sa Canada at Alaska, pati na rin sa ilang lungsod sa Estados Unidos at Europa matapos maitala ang matinding impact o epekto ng solar activity sa magnetic field ng mundo.
ayon sa mga eksperto. Kaugnay ito ng solar maximum o rurok ng 11 taong cycle ng araw na nagdudulot ng mas madalas at mas malawak na aurora displays kaysa sa karaniwan. Susunod, Senator Lacson, may maanghang na patutsada sa Minority Report sa flood control anomalies. At sa palakasan, first weightlifting Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo, sinimulan na ang kanyang bagong karera. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Aprobado na ang optional retirement ni dating Philippine National Police Chief na si General Nicolas Torre III na siya namang nagbubukas ngayon ng daan para sa formal na pagkakatalaga kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang susunod na hepe ng kapulisan. Batay sa resolusyon, epektibo December 26, 2025 ang pag-alis ni Torres sa PNP matapos siyang maitalaga bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Makakatanggap si Torre ng retirement benefits at longevity pay base sa kanyang ranggo. Samantala si Nartates naman ay inaasahang tuluyang mauupo sa pwesto bilang PNP Chief at tiniyak ang tuloy-tuloy na pamumuno sa hanay ng pulisya. Iginigiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na sa basurahan nararapat ang minority report na inilabas ni na Senators Rodante Marcoleta at Amy Marcos kaugnay sa flood control anomalies. Naniniwala naman si Senator Riza Ontiveros na hindi dapat isantabi ang report ng minorya ukol sa naging papel umano ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Bumuelta si Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson sa inilatag na minority report ni na Senators Rodante Marcoleta at Amy Marcos kung saan tinukoy si dating Speaker Martin Romualdez na dapat makasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa flood control anomalies. Gate ni Lacson, pambabasos ito sa komite at sa buong Senado. Sa ilalim ng Senate rules, tanging Mother Committee lang ang pwede maglabas ng committee report. Gate ni Lacson, sa basurahan na babagay ang tinuguri ang minority report. Una nang iginiit ni Senate President Vicente Soto III na hindi opisyal ang naturang minority report. Sa halip, the media report, it's simply a piece of paper. Bagamat kinumpirma ni Soto na ipinadala ang minority report sa kanyang tanggapan noong December 2025, ay pinasa rin ito sa Blue Ribbon Committee. Mag-submit sila ng sarili nila doon sa Bills and Index. Ikaka-leader na majority leader yon after the main committee report. Yun ang procedure. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator. Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pero tingin ni Senador Riza Ontiveros, may punto ang minority report kaugnay sa naging umano'y papel ni Romualdez sa flood control anomalies bilang dating pinuno ng mababang kapulungan. Leadership has a greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. Pero tumangging magkomento si Ontiveros kung susuportahan ang report ng minorya. Una nang sinabi ni Lacson na bukas silang imbitahan si Romualdez pero hindi ito mapipilit na dumalo sa pagdinig dahil sa interparliamentary courtesy. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iginiit ng Department of Justice na wala itong impormasyon sa umano'y feelers o pagpaparamdam ng anumang impormasyon na ipinadadala
ng dating Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico sa mga opisyal ng gobyerno para sa posibleng dialogo. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, hindi alam ng kanyang tanggapan ang naturang ulat at ayaw magkomento sa mga bagay na wala siyang kaalaman. Diin pa niya, may sariling proseso ang mga ongoing na investigasyon at hindi isinasaalang-alang ang impormasyong hindi formal na isinusumite. Habang wala naman daw epekto ang feelers sa kaso ni Ko, lalo't nakabatay ang lahat sa ebidensya. DOJ is a big department, di ba? But to the extent of my knowledge, I cannot comment on things that I do not know and I don't want to. Kasi siyempre, ang pagbabasihan ng ating mga piskal, ng ating mga prosecutors, na yung pag-evaluate ng iba't ibang pira-pirasong ebidensya, ay kung ano yung sinasubmit sa kanila. Sinampahan ng kasong cyber libel ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang kapwa mambabatas na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa akusasyon nito ng bribery. Matatandaan sa mga post sa social media ni Barzaga, pinaparatangan nito ang ilang kasamahan sa National Unity Party na tumanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon sa iba-ibang pagtitipon sa Soler bago ang 2025 midterm elections. Kapalit umano ito ng pagsuporta sa dating House Speaker Martin Romualdez na tahasang pinasinungalingan ni Valeriano. Anya malinaw na paglabag ito sa Section 4 Cybercrime Prevention Act of 2012, lalo na at lantarang pagpapakalat sa publiko online. Ito na ang ikatlong cyber libel complaint laban kay Barzaga ngayong buwan. Matapos na unang ng naisampang kaso ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno at ng negosyanteng si Enrique Razon. Medyo grabe na rin na inaccuse niya kami yung NUP na tumanggap ng bribe from Mr. Enrique Razon, which mukhang hindi maganda. Kaya minarapat ko na mag-file ng case against him. Balik Russia na ang kontrobersyal na vlogger na si Vitaly Zorovetsky matapos makulong sa Pilipinas dahil sa pambabastos nito sa ilang Pilipino nung nakaraang taon. Ayon sa Russian vlogger, sinubukan anyang wasakin siya ng kanyang ilang buwang pagkakakulong sa Pilipinas, pero mas pinagtibay siya ng karanasang ito. Paglalarawan pa ng content creator, kasama niya ang mga daga, ipis at matinding init sa ganap na isolation. Samantala, blacklisted naman na ng Bureau of Immigration ng Pilipinas si Vitaly para hindi na makabalik sa Pilipinas. Isang bagong yugto ang sinimulan ni first weightlifting Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidelin Diaz Naranjo para sa hindi sa entablado ng palakasan kundi sa loob ng silid-aralan. Ngayon kasing Miyerkules ang kanyang unang araw ng pagtuturo sa University of the Philippines, Diliman. Sa social media post na ibinahagi ng tinig ng Plaridel, kitang nakipag-ugnayan si Diaz sa mga estudyante sa College of Human Kinetics kung saan tinuruan niya ang dalawang weightlifting sections. Nung nakaraang linggo, dumalo si Diaz sa Teaching Effectiveness course sa UPD, School of Economics, bilang paghahanda sa kanyang pagtuturo. Layunin niyang bumuo ng curriculum na magpapalaganap ng weightlifting sport sa bansa at magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Magdaragdag ng cash incentives ang Office of the President para sa mga Pilipinong atletang nagwagi ng medalya sa 33rd Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand noong nakaraang taon. Ayon kay President Marcos, karagdagan ang mga insentibo sa mga benepisyong itinakda ng batas. Magbibigay ang palasyo ng dagdag 300,000 pesos para sa gold medalist, 150,000 pesos kung silver medalist, at 60,000 pesos naman sa mga bronze medalist. Sa ilalim ng RA 10699 o National Athletes and Coach Benefits and Incentives Act, may katumbas ng cash incentives para rin sa mga medalya, kasama ang iba pang pribilehyo, tulad yan ng diskwento, libreng medical at dental services sa mga government hospital. Bukod dyan, magbibigay rin ang OP ng 10,000 piso sa bawat atletang nanalo sa iba pang palaro maliban sa SEA Games. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Enrique Hill, gumanti nga ba kay Liza Soberano? Ano ang ginawa?
At Barbie Imperial may pinakitang sorpresa na galing sa katas ng kanyang pinaghirapan. Diyan lamang po kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hot topic ngayon sa social media ang aktor na si Enrique Hill matapos mag-unfollow sa kanyang ex-kasintahan at ex-leading lady na si Liza Soberano sa Instagram. Bakit kaya? Samantala, katukayo, Barbie Imperial. Ipinasilip na ang disenyo ng ipinapatayong dream house sa Bicol. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Tila may gantihan na naganap matapos i-unfollow ng kapamilya actor na si Enrique Hill ang dating ka-love team at ex-girlfriend na si Liza Soberano. Sa aming pagbisita sa mismong IG page ni Enrique, aming nabatid na nag-unfollow na rin ito kay Liza. Ito'y matapos mapabalitang tuluyan ng tinuldukan ni Liza ang koneksyon niya kay Enrique. Hindi na rin makita sa kanyang following list, maging ang rumored boyfriend niyang si Jeffrey O. Tanong tuloy ng marami, bakit ngayon lang sa tagal na nilang hiwalay? Ito nga ba'y simpleng closure matapos ang lahat ng pinagdaanan nila bilang mag-partner noon? It was also very confusing because this was like my real first boyfriend. Matatandaang kamakailan lang nang isiniwalat ni Liza ang katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Inamin ng aktres na matagal na pala silang hiwalay ni Enrique na siya niyang ibinunyag sa isang podcast. Samantala, super flex ang aktres na si Barbie Imperial sa disenyo ng bahay na ipapagawa niya sa hometown niya sa Bicol para sa kanyang kapatid at Mama Bing Imperial. Sa kanyang latest Facebook post, ibinahagi ni Barbie ang katuparan ng isa sa kanyang pinakamalaking pangarap. At dito inalahad ang pasasalamat matapos ang 10 taon sa industriya. Makikita sa mga larawang ibinahagi ng aktres ang isang contemporary modern house na may modernong disenyo, malalaking bintana para sa natural na liwanag at mga punong nakapalibot sa pader na may swimming pool. Naging emosyonal naman ang aktres habang inaalala ang mga sakripisyong pinagdaanan niya para sa kanyang pamilya, lalo't ilang taon ng puyat, pagod at luha ang naisakripisyo para rito. Umani naman ng papuri mula sa netizens ang disenyo ng nasabing bahay dahil sa ganda nito kung saan tanaw na tanaw ang Bulkang Mayon. Way to go, Barbie! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Mga ka-A to Z, habang napupuno araw-araw ng mga balitang masakit tanggapin o minsan mahirap unawain, balanse pa rin ang mundo dahil nananatiling may nagmamalasakit at nagmamahal na Pilipino. Panoorin. Mabuhay po kayo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa American actress at humanitarian na si Angelina Jolie. Ang sabi niya, minsan tayo ang pumipili sa buhay. Minsan naman, ang pagpili ang humuhubog sa atin. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.